Magandang araw sa lahat ng mga masugid na tagapakinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang po akong sa pangalang Lito. Isa po akong delivery rider at buhay ko na po talaga ang kalsada. Nagtatrabaho po ako noon sa isang factory, pero mas pinili ko na lamang na magiging delivery rider. Kadahilanang na-enjoy ko talaga ang pagiging isang delivery rider. Bukod kasi sa pagkakaroon ng tip, ay nakakarating pa ako sa iba't ibang lugar. At yan ang ibabahagi ko sa araw na ito. Oh, paring Lito, mukhang naka-jackpot ka na naman ah. Kota ka na yata, malinis na 1,000 mo niyan. Basta, ihanda mo na lamang lamesa mamaya. Sagot ko ng pulutan tsaka isang case. Ihahatid ko lang ito saglit. Nakangiting sabi ko kay paring Elmer. Kasamahan ko siya sa pagdi-deliver at kahati na din sa renta ng bahay. Nakagawa na kasi namin na pagkatapos ng biyahe, tatagay muna kami bago matulog. At para ma-relax na din kami sa maghapon na pagdi-deliver. Mabilis ko namang natapos ang delivery ko. Pauwi na ako ng mga oras na yun. Dumaan muna ako sa gasoline station para magpa-full tank ng aking motor. Ganon kasi ang ginagawa ko bago ako gumarahe. Pasado 6:00 na ng gabing iyon at pauwi na ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Agad-agad kong kinuha ang booking. Saktong-sakto kasi sa ruta ko pa uwi. Medyo malayo din kasi ang last delivery ko at medyo liblib na ang lugar. Kaya dali-dali akong humarurot papunta sa pick-up point. Nakuha ko naman agad ang parcel at inabot sa akin ang bayad. Okay lang naman sa akin kahit abutin ako ng gabi sa daan kasi may GPS naman ako. Kaya kahit malayo at di ko kabisado, kinukuha ko pa din basta di ako lugi sa gas. Tsaka isa pa, mas mabuting meron akong booking pa uwi kesa wala. Pandagdag na din yun sa gas ng motor ko. Naalala ko yung usapan namin ni paring Elmer. Uminto ako saglit at sinilip ko ang GPS ko para maghanap ng mas mabilis na ruta para makauwi agad. Pasado 8:00 na ng mga oras na yon. Konti na lang din ang dumadaang sasakyan. Malamig na ang simoy ng hangin at unti-unti na ding nakakaramdam ng pagod. Kaya naisipan ko na dumaan na lamang sa shortcut para mas mapabilis ang ruta ko pa uwi. Bagamat unang beses pa lang ako dadaan sa lugar na yon, ramdam ko na agad na parang may mali at sinusundot na ako ng katatakutan. Wala man lang kasing kabahay-bahay sa lugar na yon at puro kuliglig lang ang naririnig ko. Bukod sa ilaw ng motor ko, napakadilim ng paligid at para bang merong sumusunod sa akin. Binilisan ko pa ang takbo kahit na malubak at parang magkakalasan ang mga motor ko. Tumigil ako saglit para sana bumalik. Pero malayo na ang nararating ko at hindi ko na matandaan kung saang direksyon ako pumasok dahil sa pagmamadali ko. Doon ko lamang napansin na wala na palang internet connection at di na gumagana ang GPS ko. Lalong tumindig ang balahibo ko ng mga oras na yon nang makarinig ako ng malakas na ungol na lalong nagpanginig sa buo kong katawan. Alam kong malapit lang yun sa akin at alam kong di yun ordinaryong nilalang. Sinipa ako agad ang motor ko at humarurot ako ng takbo. Tumakbo ako ng tumakbo. Inaasahan makakita ako ng bahay na pwede kong hingian ng tulong. Ngunit habang tumatagal, tila lalo lang akong naliligaw.
Napalayo ako ng napalayo mula sa mga kilalang linya ng kalsada hanggang sa nakarating ako sa isang lugar na hindi ko pa nararanasan. Nasa gitna na ako ng kagubatan at walang sinyalis ng may nakatira doon. Ngunit di ako nawawalan ng pag-asa, kaya nagpatuloy ako sa pagdadrive. Sa malalim na bahagi ng gubat, nakita ko ang isang lumang kubo na tila abandonado na. Sa unang tingin pa lang, ramdam ko na ang kakaibang atmosfera na bumabalot sa lugar na yun. Tumigil ako sa harap ng kubo at nakiramdam ako sa aking paligid. Kahit sa sobrang takot, nagbabaka sakali pa rin ako na may nakatira doon na pwede kong mahingian ng tulong. Ngunit habang papalapit ako, bigla na lang akong may narinig ng mga kakaibang ingay sa paligid. Ingay ng mga sanga ng kahoy at huni ng di ko maipaliwanag na nilalang. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hinawakan ko na ang aking motorsiklo at handa na akong tumakbo kung kinakailangan. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, bigla na lang bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas ang isang matanda at sumenya sa akin. "Halika dito, pumasok ka, dali!" Pasigaw na tawag sa akin ng matanda. Bagamat nag-aalinlangan ako sa kadahilan ng baka isa din siyang aswang, wala naman akong ibang matakbuhan. Kaya dali-dali akong pumasok sa bakuran at tumakbo papasok ng pinto. Agad-agad sinarado ng matanda ang pintuan ng kubo at merong kinuha sa altar. "O eto, isuot mo at ihaplas mo ito sa buong katawan mo." Inabot sa akin ng kwintas na gawa sa mga matutulis ng ngipin at isang botelya ng langis. Ipahid ko daw sa buong katawan ko para di daw ako maamoy ng aswang. Dinig na dinig ko pa din ang ingay sa labas na parang pinipilit nilang makapasok sa loob ng bakuran. Humuhuni at parang nag-uusap-usap sila sa di ko maipaliwanag na salita. Dali-dali ko namang ginawa ang sinabi ng matanda. Nabawasan ng konti ang kaba ko dahil nakahanap ako ng taong makakatulong sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko agad ang malaking altar at ang mga figura ng mga maliliit na estatwa na ninilok at gawa sa kahoy. Mayroon ding mga nakasabit na mga tuyong dahon at mga botelya. Mga botelya ng langis at mga ugat ng kahoy. Sa unang tingin ko pa lang, nalaman ko agad na albularyo ang matandang tumulong sa akin. At alam niya kung ano ang humahabol sa akin. Pinagmasdan ko siyang maigi. Kalmado siyang umupo sa harap ng altar at nagsindi ng tuyong dahon. Sabay bumigkas ng orasyon. Sabay din ang ingay sa labas na para bang naiirita sila sa binibigkas ng matanda. Maya-maya pa ay binalot na ng katahimikan ang buong paligid. Nakaramdam ako ng kapanatagan at saka lamang ako nakapagsalita. "Maraming salamat po," tugon ko sa matanda. Tumango lang ang matanda. "Mabuti at umabot ka pa. Kung hindi, baka naging hapunan ka na nila." "Ay, paano ka ba nakarating dito?" ang tanong niya. "Delivery rider po ako at naligaw po kasi ako ng daan." "Ay siya, dito ka na nga magpaumaga dahil delikado kung tutuloy ka pa." Sa sobrang pagod ko, di ko na namalayan ng mga oras. "Iyo, gumising ka na, tirik na ang araw." Napabalikwas ako nang marinig ko ang tinig ni Lolo Carling. Di pa din ako makanipaniwala sa nangyari kagabi na nakaligtas ako sa kamay ng mga aswang. "Ayan, magkape ka muna." "Salamat po," tugon ko sa matanda.
Agad ako umigop ng kape at kumain ng nilagang kamote. Sobrang nagutom yata ako sa kakatakbo kagabi habang binabalikan ko ang mga pangyayari. Agad akong nagpasalamat kay Lolo Carling. Bago ako umalis, binigyan niya pa ako ng proteksyon, ang batong oblo. At itinuro niya din sa akin ang daan palabas ng highway. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na ang daan. Agad rin akong tumawag sa customer. Pinaliwanag ko ang nangyari sa akin sa shortcut. Sa pagmamadali ko, nahulog pala ang dala kong parcel. At ang nasabi ko na lamang sa customer, "Ma'am, sorry po. Lost parcel." Sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Ito pong muli, si Lito, ang inyong masugid na tagapakinig.